Hello po, magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid, at lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW. Kumusta po? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat ngayon, kung saan man kayong parte ng ating mundo. At lalong-lalo sa ating mga partner na dyan na ngayon ay nasa ibang bansa pa. Shout out po sa inyo kay Sir Welchan Anaos sa Saudi Arabia. And then sa ating mga bagong partners, meron tayong mga bagong partners na mga OFW karamihan. Hindi lang po muna isa-isahin pa. Alam niyo na kung sino man kayo. And then sa ating mga maraming partners na ngayon ay nag-ooperate sa kanilang mga negosyo. Kumusta po kayong lahat? Magre-review lang tayo ngayon guys about sa markup ng ating negosyo sa lechon manok. Naiisip ko lang minsan na meron kasing pagkakataon na merong tumawag sa atin, sir, paano ba ganyan. Dapat malaman nyo na sa pag-start pa lang sa inyo, sa business natin ay magkaroon na tayo ng tamang computation. So baka umabot na kayo ng ilang buwan, umabot na ng taon, and then baka naman puro lang kayo binta na and wala naman kita. So hindi na maganda yon. So, anyway, nandiyan naman yan sa ating mga previous videos. Sana ay kung napanood nyo, okay lang. Pero ito ay refresh lang para sa mga as a review lang sa ating mga partners na nagninegosyo na. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. Napaka-importante kasi guys, ang ating markup ay palagi yung steady. Dapat palagi tayong lutang. So, ibig sabihin, kung magkano man ang inyong break even, dapat alam nyo na. So, everyday, hindi na kayo magkikwintada pa kung magkano yung kita nyo. Ang tanongin nyo na lang kung ilan ang nabinta nyo, kuhang-kuha nyo na alam nyo na pasok na kayo or wala na hindi kayo lugi sa araw-araw na yan. Sa araw-araw na binta na yan. Napaka-simple lang. Yung unang gagawin natin ay yung pagkukompute ng break-even. So, yung pagkukompute ng break-even, kukunin natin yung monthly na expenses. Fixed na yun, di ba? Yung sahod ng tao, fixed naman yun, isang buwan. Yung renta, fixed naman yun. Kung magkano ang renta. And then, yung sa kuryente, yung sa tubig, fixed naman yun. Kung may mabinta man kayo o wala, talagang babayaran nyo yun. Yun ang expenses natin. Isama nyo pa yung yung cost ng ating panimpla. Ano na yun, permanente na yun, hindi yung magbabago. Kasi, except, kunting diferensya lang kung ma-increase yung mga presyo or bumaba man. So, kakunti lang yun kasi permanente rin naman yun. Magiging na rin siyang fixed cost, additional fixed, expenses mo. And then, add on mo na yung cost ng inyong pagbibinta. Cost of sales ng bawat manok. So, ano ba yon? Yung balot, yung sauce nyo, yung pang-inject, yung uling. So, meron naman tayo example niyan. Halimbawa lang, 25 pesos per piece. So, yun ang additional, mo na cost sa bawat manok. So, para makakuha kayo ng break-even, simple lang i-add natin. Halimbawa lang sa renta mo is 10,000. Then, pasahod mo sa tao, gawin natin sa halimbawa lang 400 times 30 days sa isang tao lang. So, that's 12,000. So, 10,000 plus 12, 22,000. Kuryente mo, sample, sabihin natin 2,500. So, 24,500. And then, tubig mo is 500. So, 25,000. I-divide mo ng yan, 30 days. So, 750, mga almost 750 a day ang inyong expenses. Paano yan makuha yung yung everyday expenses? Siyempre doon sa everyday sales mo. So, kaya sinasabi ko, napaka-importante na yung markup nyo, kukomputin nyo ng maayos. Kasi baka naman, napakamura na binta nyo, binarat nyo yung pagbinta nyo, then ganun pa rin yung binta nyo. Halimbawa, makabinta lang kayo ng 15 or 20 pesos isang araw sa presyo na 280. Pero since natatakot kayo mabinta ng ganung presyo, meron kayong kompetensya tag 250 lang, tag 260, kahit maliit lang manok nila, ay sinusunod mo naman, bumaba ka ng
260. So imagine from 280 to 260, nawalan ka ng 20 pesos bawat piraso ng manok dahil nagkipagkompetensya ka doon sa competitor mo. So instead na makabenta ka ng 20 na piraso at 280, so that's 20, mayroon kang 400 sana nakita. Since binaba mo dahil nga may kompetensya, bininta mo at 260, pero binta mo rin ay ganun pa rin. Wala namang na-improve sa inyong sales, ganun pa rin ang dami. Ibig sabihin, everyday ka nag-losing. So, napaka-importante na huwag kayong matakot magpresyo sa inyong mga binibenta dahil meron nga, as I said, meron tayong fixed cost, meron tayong binabayaran kahit mabenta mayan nating paninda o hindi, magbabayad kayo ng renta, magpasahod kayo ng tao, bayaran mo rin kuryente, bayaran mo yan yung tubig, at saka meron ka pang cost additional cost mo sa luluto ng manok. 750 a day in 25,000 a month, that's 1,750 a day. So, paano mo yan makuha? Siyempre, doon mo kukumputin yan sa kita mo ng binta mo. Puhunan mo ng manok mo ay 170. Bininta mo ng 280, so meron ka ng 110. So, ilis mo ng additional cost ng ating manok. Halimbawa, yung panimpla, yung uling lahat, lagay na lang natin 30 pesos yung additional cost sa inyong manok. So, instead kumikita ka ng 110 bawat manok, iles mo yan yung 30 pesos. So, meron kang 80 pesos per chicken. So, ibig sabihin, 80 times 10, 800. So, meron kang, ang inyong break-even ay 10 piraso na manok, bawi ka na, o break-even or tabla. Kung hindi ka lugi, hindi ka rin kumikita. At sa computation natin, yung expenses mo is 750 a day. So, sa 10 pirasong manok, meron net na 80 pesos. So, times 10 is 800. So, meron kang 50 pesos na kita sa 10 manok. So, ibig sabihin yan, yun na lang lagi nyo tatandaan. So, kung magkano yung binta nyo sa inyong manok, halimbawa, yun nga, 170, patungan nyo na ng sample, come up kayo ng costing nyo is 30 pesos bawat manok. So, 170 plus 30, so, ang cost mo sa paggawa ng lechon manok, kasama na yun doon yung panimpla at pagluluto, is 30 pesos, so magiging 200. So, bininta nyo at 280, so meron na kayong 80 pesos na net ginansya. Pero, yun ang kukunan nyo sa daily na expenses. So, para makuha nyo yung daily expenses, kailangan nakabenta kayo ng 10 manok para makuha yung 750. Para wala na kayong libre na yung renta, sahod ng tao, kuryente at tubig. So, libre na yun. Kung everyday makabenta kayo more than 10, so ibig sabihin, hindi na kayo mamumblema doon sa inyong monthly expenses. So, yung i-improve nyo lang ay yung mga pagbibinta. So, halimbawa, makabinta kayo ng more than 10. Sa amin naman, based sa ating experience naman, meron tayong mga outlet na bumibinta ng mga more than 50, 30, 40, ganon. Imposible naman yon yung mga outlet na maganda yung pwesto mo. Tapos maraming tao, imposible naman hindi kayo makabinta ng 10. So, sa atin naman, so far, mga partners, more than 20, 30, 40 yung naibinta nila. So, kinocompute natin conservative yung figures para malaman nyo kung magkano dapat ang inyong selling price. Kasi yung iba, lalong-lalo na sa mga kursunada, simula pa lang na negosyo, hindi nagko-compute. Akala nila, naglalaro lang tayo. Instead na yung costing natin ay maging 280 or 270, binibinta lang at 245, 250. So, paano kayo kikita niya? Costing nyo is dapat ay mayroon tayong markup na 110 pesos, nag-markup kayo ng 50 pesos. Paano na yung cost mo sa panimpla, yung sa uling, yung competition natin 30 pesos. Yung gross mong patong is 50 pesos lang. Kung ng 30 pesos, ano pa mangyayari sa 20 pesos mo? Halimbawa, kung makabenta ka lang ng 10, 200 lang ba kikitain mo? So, magkano yung monthly expenses mo? Magkano yung araw-araw mo na expenses pa? Makaber pa kaya yan? So, maabot ng ilang buwan, 2, 3. So, first month pa lang, lugi ka na dahil nga
sobrang mura yung sobrang mura yung benta ng manok mo. So talagang malulugi kayo. So kailangan din maggamit kayo ng guys, calculator. Kukompute kayo palagi. So palaging patandaan nyo magkano yung purchase price nyo. Fix nyo na palagi ang inyong markup. Halimbawa, kung ito yung sample computation natin, sa panimpla kasama na yung uling lahat, mga pambalot para sa pagbenta ng isang manok, 30 pesos. So, yun na lang. Based natin sa ating computation. So, pagbili mo ng isang manok, sample lang 1 kilo, ang 1 kilo ngayon ay 170, so plusan mo yan ng 30 pesos. Cost ng inyong pag-process ng lechon manok. Kasama na yan sa pagluto hanggang mabenta. So, plus 30 pesos ka, so 200. So, patungan mo yan ng 80. Mas maganda kung abot ka ng 100 para mas malaki ang inyong markup. Ibig sabihin, ang inyong break-even ay kukunti. Instead na 10, magiging 8, magiging 7 piraso na lang. Break-even ka na. Diba? So, ganun guys. Ganun ang dapat ang natin, yung attention natin with regards to sa pricing sa ating manok. Huwag tayo makipag-rival doon sa presyong napakamura. Tandaan natin, masarap naman yung ating manok. Ibig sabihin, hindi naman ito pipitsugin ang ating panlasa ng ating manok. Tsaka yung pwesto natin, kung pinapagandaan nyo ay ginagastusan rin. So, ibig sabihin, talagang competitive ka in regards sa posisyonin ng ating tindahan. So, hindi ka rin mabibitin. And then, yun nga, sa lasa. So, palupitan na yan ng lasa. Huwag yung gawing barat ang ating paninda kasi pag sinimulan mo yan ng barat, masasama ka din sa barat na mga lechonan. So, huwag yung gawin yung high-end yung ating produkto para malupit. Para malupit ang ating dating ng mga tao. Siyempre, pag may presyo ka, talagang sasabihin ng mga tao, bakit kaya medyo mahal sila? Bakit iba pa kaya sila sa iba? So, alam nyo na, yung mga tao ay napaka-kuryoso. So, talagang titikman nila yan. Kung matikman nila, masarap pala. So, ibig sabihin nila, may rason kung kaya mas mahal tayo sa iba kasi masarap pala tayo. So, ganoon yun. Huwag kayong masyadong tatakot sa mga katabi-tabi lang. Siyempre, mura sila. Malamang siguro yung positioning ng kanilang tindahan ay hindi naman ganong kagandahan. So, ibig sabihin, mas maganda yung pwesto mo. And then, basta lamang tayo sa lasa ng ating manok. Kaya, huwag nating baratin. Ganon lang. So, to stay afloat in this business, kailangan mag-compute kayo. Steady kayo palagi doon sa markup nyo. Huwag nyong ibaba yung presyo nyo napakamura to the point na wala na kayong kikitain, hindi kayo nagko-compute siguro, bumabot kayo ng isang buwan, lugi ka agad, hindi ka kayo nakabawi sa renta, meron pang pasahod. So, mali yung basta sugod ka lang ng sugod na napakamura ng binta mo. At the end, at bottom line, ikaw pa rin ang lugi, hindi ganun ang pagninegosyo. Kaya itong video na ito ay ginagawa ko to remind lang sa mga nagsisimula, kahit na hindi partners, sa nagsisimula pa lang sa negosyo. Huwag ganon. Huwag yung dive ka lang ng presyo dahil kayong mayaman nga, malulugi pa nga. Tayo pa yung nagsisimula pa lang na magkakunti lang puhunan. So, paano ka rin makastay ng how many months sa business kung napakamura na ibinta nyo, wala ka nga pang sustainable sa long term na Okay, so ganun lang guys yung i-share ko sa inyo. Napaka-importante, alam ko napaka-importante ito. Baka nalimutan nyo kung gaano ka-importante ang selling price o pag-markup. So, number 1, yung presyo nyo ay kung makakuha kayo ng mas murang manok, mas maganda. Then kung medyo tumaas yung bili nyo, pwede kayo mag-adjust doon sa sizing nyo. Talagang mag-steady kayo doon sa presyo nyo. Kung ilan yung markup nyo, steady kayo. Like, for example, ngayon nga, sinasabi ko, 170. Kung tumaas pa yan at 175, 180 yung puhunan nyo, mag-adjust na rin kayo doon sa presyo nyo. Bumaba yung yung markup nyo pag tumaas ang puhunan. So, ibig sabihin,
akyatan din yung presyo nyo, or else pwede nyo babaan yung timbang ng inyong manok para kayo maka-steady doon sa inyong markup. So, steady lang kasi nandun na yung competition nyo eh. Alam nyo na at this quantity, makabenta ka ng 10, ay okay na, break even na kayo. Pumasok na yung ano nyo, lahat na expenses covered na. Pero pag babaan nyo yan, tumaas na yung presyo ng inyong bili ng manok, hindi kayo nag-adjust, talagang apektado ang inyong ano niyan, inyong kita. So, ang gagawin nyo, pag tumaas yung presyo ng inyong manok na kuha, pwede nyo adjustan paliit ng kaunti para nandoon pa rin yung markup. So, as I said, compute lang palagi. Napakadali lang naman yan mag-compute. So, huwag niyong pabayaan na lumiit ang inyong markup dahil ang inyong financial ay apektado. Okay? Yun lang po ang ating share ko sa inyo guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi na po dito. Sana ay meron kayo na po ngayon sa ating short video. Maraming salamat po uli at bye-bye.